at ginagawa, hindi umuusad. Kaya ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyo. Alam ko, in-extend lamang ito at umaga lamang hanggang 12 perhaps ang inyo pong pagtitipon. Lo and behold, pagdating ko po rito, tinawagan ko ang nag-imbita sa akin. Ang hinahanap namin is the Salva International Church. Ito po yun. Ang Salva po by salvation o what? Faith. Salvation. The Salva ay sinabi po sa akin na nag-imbita yung may bahay ni si Ian, may bahay ni kanina po nakita ko rito. Ayun, si Nana Teresita. Helen, si Nana Helen. Ayun. Nasabi yata ni Nana Teresita, I have to contact Nana Helen. Ang nabanggit po sa akin ay National High School. Yun pala'y ang National High School is the landmark na pagtatanong po ang Salva International Church doon sa lugar ng National High School. Sa pagmamadali po namin, 3 tumpok doon. Ang merong Christmas party, lahat po yung pinuntahan ko. At ang kahuli-hulihan po, yung sa MLF. Sa MLF, so, nagkataon po na ang district superintendent o supervisor ay tiga-Hagunoy na kilala ko. So, hindi po pumayag na hindi ako makapagsalita. Kaya nang dumating po ang sundo, ako'y nagsasalita, sabi ko, ang Panginoon, lahat ng pangyayari ay likha ng ating Panginoon at dinala roon sa mga lugar na iyon ng aking paa, nakatatlo ko roon na pagtalumpatian. So, ang kasabihan, 2 birds and 1 stone, yun po ay 3 birds and 1 stone, may bonus. May bonus. Subalit, alam ko po, hindi ako matutungo roon kung wala ang inyong pasabing ako'y magtungo rito. So, marunong po yung Panginoon. Unquestionable. Siya po ang may kagustuhan at ako naman ay hindi dinala sa kapahamakan. Dinala po ako sa tao na po pwede kong pagsalitaan. So, sa inyo pong lahat, humihingi ako ng paumanhin. Subalit, alam ko po, hindi ko natatagalan ang aking pong bati sa inyo. Alam kong sobra na tayo sa extension pinagkaloob ng ating Panginoon. Yung pong ligaya sa aking puso ay nandoon sapagkat kung ako po ay dito maaga-aga, hindi ako mapupunta roon. Iniligaw ako ng ating Panginoon. Iniligaw sa maganda, kayo po ang instrumento. Kaya ako ay naligaw sa kanila. Makakaasa po kayo. Lalo na po yung mga taga San Jose del Monte. Kayo po ba lahat ay taga San Jose del Monte? Mahal ko po ang mga taga San Jose del Monte. Mahal ko rin ang mga taga Pangli. Opo. Pero hindi naman kayo ang iniimbita rin po ako rin ng mga kadamay. Isa hindi. Yung mga kadamay. Sapagkat yung po mga tao ngayon ay isa sa mga walang tahanan ng panahon ngayon. At nakita po nila sa Pandi at sa maraming lugar maging dito sa San Jose del Monte, bakit maraming tahanan ang ala namang nakatira, samantala lang sila walang tahanan at iyon ay pabahay ng ating gobyerno. Bakit alang bintana ang karamihan, alang pintuan, walang kuryente, walang tubig. Gayong maraming nangangailangan ng tahanan. Nakabakante po. At doon po, ako'y gobernador, na-discovery namin na ang patrabaho ng National Housing Authority. Hindi naman lahat. Meron silang patrabaho, ilang porsyento, kung 500 ang bahay na itatatayo, bukod sa mahal ang pagkakabili ng lupa, at yung bahay naman po, ay alam mga kesame, kawaawa ang mga bata, mga 10% po noon.
10% of 500 is 50 houses. Yung po ay pinagkakaloob sa kanilang mga empleyado. Ay ang mga empleyado po nila may mga bahay na. Kaya yung pong mga 50 yun ay alang kuryente, alang tubig, hindi tinitiran. Pero pagdating ng kanilang panahon, ng kanilang magre-retire na sila at mataas ng presyo at saka po nila, siguro gagawin parerentahan o ibibenta nila. Yung another 10% na discovery po namin, pinagkakaloob naman sa mayor, ipinamimigay naman sa kapitan at sa mga barangay tanod. Ang mga barangay tanod, meron din sariling tahanan. Kaya meron silang lupa roon at bahay pero hindi nila tinitiran. Kaya po ang patrabaho ng gobyerno, merong hindi nakatira. At nakita po yan ng mga kadamay noon, nabanggit ko naman. Nakita po nila na bakit marami kang mga Pilipino ay alang tahanan. Eh bakit may mga tahanan doon? Ala namang nakatira. So ang ginawa po nila, ng Human Rights Day, pinasok po nila ng sulok. Usapan namin sa Kapitolyo. Bukas i-inventaryo natin yan at para nararatingin natin yan sa itaas, sa Malacanang, para malaman na merong mga bahay na ala namang nakatira, bakit pinapayagan ang mga tao na alam bahay ay alam matiran. Ang problema po noon, madaling araw, iusapan kami mag-inventaryo kinabukasan, ang mga kadamay, madaling araw may sulok, pinasok na po nila yung mga bahay na alang nakatira at sila po ang tumira roon. Yan ang kasaysayan po sa housing sa Pandi. Sa Santa Maria, tayo yung natutuwa, nakita-kita tayo rito. Makakaasa po kayo sa mga tiga San Jose del Monte. Iaayos po natin ang problema ninyo sa tubig. Kinakailangan, sino po ang tiga San Jose del Monte rito? Kinakailangan merong magsalita sa atin. Merong mamuno sa atin. Ang Bulacan Bulk Water Right ay kinakailangan po makarating sa inyong tahanan sa mura at magandang kalidad. Mula po dito sa San Jose del Monte hanggang sa Malolos, kabaliktaran sapagkat hindi maayos ang kanilang pinatupad sa programa, sa agreement. Ang nakalagay po roon, ang tubig ay padadaluyin sa pamamagitan ng water district at ang mamumuno ay ang water district. Hindi po sila dapat makikipag-joint venture sa private corporation. Na ang private corporation naman ang pinasok na pera gustong bawiin agad sa madaling panahon, kaya naging mahal. Ang masama, wala pang tubig, kuminsan ay hangin lang. At ang masama po, bura ang lumalabas. Yung pong inyong nararanasan na rin hanggang sa Marilao, hanggang sa siyudad ng Malolos, na ang kanila po na nagpapatakbo ng kanilang water district, hindi na water district, kundi yung prime water. Yan po ay re-revisahin natin. Kabisado po yan ang inyong abalingkod, sapagkat kami po ang nagpabidding yan ng MWSS sa murang halaga na nalo ang San Miguel Corporation. Nagbidding din po ang Manila at Maynila Water Corporation, 8 pesos and 50 centavos plus value added tax, 9 pesos and 50 centavos treated water. Kinakailangan tutulo po sa inyong mga tahanan between 19 to 21 pesos per cubic meter. Ang singil po sa inyo, mahigit 40. Ipinaris kayo sa Metro Manila na walang water right. Ito po yung water right ng lalawigan ng Bulacan. Ang Angat Dam po ay iniiwi ng lalawigan ng Bulacan. Pero ang tubig po sa batas ay kaloob ng yaman ng bansa na ang may-ari ay ang bansang Pilipinas, ang national government. Kaya ito po yung ginagamit sa Metro Manila. Pinapanood lamang natin, tayo ang nag-iiwi, pero hindi po natin ginagamit. Kumukuha tayo sa ilalim ng lupa. Dumating ang panahon, idinagdag pa naman ng mga nagninegosyo Manila at Maynila Water Corporation ang bahagi ng Rizal at Cavite. Samantalang ang Bulacan po, nanonood lamang tayo.
hindi sapat ang Anggata Water Dam. So, naghanap ako sa ibang lugar, nakakuha sa Quezon o Miray, pero sa halip ng tubig ay padaluyan sa Lamesa Dam, dumaan pa po sa Angat Dam through the Angat Umiray Transbasin, nakakuha ng 33 cubic meters per second. Yung pong 3 ay parang toll fee sa lalawigan ng Bulacan. Yun po ang ginawang Bulacan Bulk Water Right to be distributed and operated by the Water District, not by any private corporation. Malaki po ang tubong ipinadaan sa ating mga malalaking highway ng San Miguel Corporation. Ang sa Water District po, maliit lamang. So, kinakailangan po magkapareho para po magka-rosgas. Ngayon, mangangailangan ng Water District ng dagdag na puhunan. Ang kanila pong sinasabi namin, kinakailangan ng puhunan ninyo manggaling sa Land Bank o kaya DBP, Development Bank of the Philippines, 31 years to pay. Mahaba ang amortisasyon, mababa lamang ang ipapatong sa ating mga konsesyonaryo, yung gumagamit ng tubig, ay nakipagsosyo po sa private corporation. Hindi ko alam kung ano ang dahilan sa Prime Water. Ang Prime Water naman ang pinapasok na pera, gusto sa lalong madaling panahon, sa loob lamang ng isang taon, ay mabawi agad at kumita ng limpak-limpak na salapi. Kaya yun po ang nangyari. At yung Water District sa halip na direktor at ang manager ang nagpapatakbo, sila po sa Prime Water ang nagpapatakbo. Labag po yan sa kasunduan ng tripartite agreement. Sino ngayon ang magre-reklamo? Sino ang mamumuno? Alam kumikibo na namumuno. Kinakailangan po tayong lahat po at pangungunahan ko po kayo para iayos po yan. Hindi lamang ang hanggang malolos, sumisigaw po hanggang malolos. Kinakailangan merong taong nakakaalam at may kakayahan para pamunuan, at ito po ay pakipag-usapan na maayos para maayos ang implementasyon. Ang MWSS po, ang nangangasiwa riyan, ay isa sa kasamahan namin nag-aral tungkol dito. Kaya alam po niya, pagka tayo po ang nagsalita, hindi sila maliligal, maiiligal sa gampanin. Tutulungan po tayo ni Mang Piopas ng MWSS, itatama po natin yan. Murang tubig, magandang serbisyo, magandang kalidad para sa mga Bulakenyo. Bakit ang Maynila ay ayos? Ay tayo may-ari ng tubig, bakit tayo hindi ayos? Something is wrong somewhere, hindi po matutuwa ang ating Panginoon. Kinakailangan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tutulungan po natin yan. At sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, alam ko, matutuwa po ang Panginoon, gumagamit lamang po ng instrumento. Kung paano ang mga pastors natin ay mayroong calling, tayo rin po ay mayroong calling. Ito pong lahat na ito, kinakailangan sa panahon natin, iayos natin. Bagamat tayo naniniwala, ang layunin natin sa daigdig na ito ay hindi ano paman kundi yung ating pong ipalaganap ang gospel ng ating Panginoon. Nothing else, nothing more. Sabi nga po ng isang preacher, in the twilight of our life, mas maganda po sa Tagalog, sa takip-silim ng ating buhay, sa ating pagluwa. Hindi naman tayo tatanungin ng ating Panginoon, magkano bang pera ang naipon mo? Naging sino ka ba? Naging ano ka ba? Saan ka ba nakarating? Isa lamang po ang kanyang itatanong, gaano ka ba nagmahal sa iyong kapwa? Gaano ka ba nagmahal? Ano ba ang sukatan ng pagmamahal? Marahil ang Panginoon kong Ama ang nagbigay sa atin ng sukat. Sa kanyang pagmamahal, pinagkaloob ang kanyang pagtulala. At ito ang diwa ng panahon ito ng ating kaligtasan. Sapagkat merong isang preacher na tinanong, what is the measurement of love? Ang sagot niya, the measurement of love is love without measure. Ang sukatan daw po ng pag-ibig ay yung pag-ibig na walang sukat.
Sapagkat kung ikaw ay nagmamahal, if you love, you will get hurt. Pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay masasaktan. At pag ikaw ay nasaktan, magmahal kang muli. You love again para masaktan kang muli. At pagka nasaktan kang muli, you love more para madagdagan ang iyong sakit na nararamdaman. At kung nadagdagan ng sakit na iyong nararamdaman, if you are hurt more, you have to love some more until it hurts no more. So pagka po tayo sanay na, ala pong pagmamahal na hindi ka nasaktan. Pero pagka po tayo nasanay na riyan, hindi na po tayo masasaktan. Ay kung yung Panginoon nga po, pinagpasampa ng krus, pinako pa. Naligtas po tayo. So, iyon ang gusto kong gawin ng ating Panginoon sa atin. At ang mga namumuno, alam nila, Bishop yan, iba yung namumunong living and leading by the words of God. Pag-ala po noon, maging sa Amerika, kaya lamang po si Trump na 78 years old, hindi natuloy ngayon issue yung edad. Ako pinagtutungo sa mga patay para lamang makita ng mga tao. At 78, malakas po ako. Hindi na ako nagpapaliwanag. Ay sa Amerika, mabutit nanalo si Trump. Kung natalo, magiging issue yung edad, ay nanalo si Trump. Hindi na issue 78 years old. Ang Amerika po'y pagkalaki-laki. Malaki makapangyarihan, mayamang bansa, ang Pilipinas po'y gatulto lang. Bulacan ay katulto lang. Kung doon pinagtitiwalaan ng 78 years old, pagtitiwalaan din po natin dito. Sabi nga ni Trump, dinaya ako ng nakaraan, doon po'y very vocal. Ako'y babalik at ako'y nakabalik. Gusto ko na sana sabihin yun, pero hindi sana yung mga Pilipino sa gano'n. Basta tayo'y babalik at sa awa, amazing grace ng ating Panginoon. Tayo po ay makakabalik. So sabihin ako niyan, maraming salamat. Una sa ating Panginoon. Pangalawa po, sa mga bayani natin ng lalawigan ng Bulacan na naghandog ng dugo at buhay para sa ating kalayaan. Kaya tayo ay merong karapatan at yung ating karapatan bumoto, bigyan natin ng halaga po ito. Hindi po pwedeng konting rasyon ay pagpapalit na natin. Ang kapalit po nito ay 3 taong pasakit sa ating bayan. Mabuti sana kung tayo may pasakit kung merong pagmamahal. Kasi pagkat ang pagmamahal ay nasasaktan. Pero kung nasasaktan tayo dahil lamang sa merong nag-isip ng sariling interes at ginamit ang kapangyarihan para saktan ang mga mamamayan, hindi po natin dapat tanggapin yan. Kinakailangan po, kikibo tayo, ipaglalaban natin. Because Bulacan, the noble province of Bulacan, is the home of noble heroes of our land. Maraming salamat sa inyo. Okay, ito pa yung tayo sa ating panalangin ng ating minamahal.